Eto nga pala si Cream O, ang isa sa mga paborito kong matigas na ulong kalapate. At ngayon ay napakataba na niya. At ikukwento ko ngayon kung paano ko siya napataba. Yo, what is up mga kalapatids? It's your boy Trekilov here, nagbabalik para sa isa na namang malupit na Kalapati Vlogs. And for today's video mga dre, ikikwento ko sa inyo kung paano ko napataba yung mga kalapati ko nang hindi sinasadya. So naisip kong gawan to ng content mga dre kasi recently may mga nagtatanong sa akin sa TikTok at dito na rin sa YouTube kung paano raw ba magpataba ng kalapate. So, sino nga bang hindi matutuwa kung ang kalapati nila naglulusugan or malaman mga dre? Kahit sino naman, di ba, matutuwa kung ang mga kalapati nila ay kapag sinasalat talagang bulky, malaman mga dre. Kesa naman hahawak ka, di ba, ng kalapati na payatot or litaw yung buto. Siyempre, mas matutuwa ka kung ang kalapati mo talagang may laman mga dre. Kahit naman sa mga baby or sa mga tao, di ba? So kung sasalatin mo sila, yayakapin mo, chubby, talaga namang nakakatuwa yun. Pero ito kasing kalapati ko, hindi ko naman talaga sila intention na patabain. So napansin ko lang na may ginawa ako na isang bagay, tapos ang naging resulta is talagang nagsitabaan sila or nagsilaman talaga sila. So dito ikukwento ko sa inyo yung pinapakain ko sa kanila ng umaga, which is breeder mix, and then sa hapon ang pinapakain ko sa kanila is GMP3 at saka yung Integra na nakalimutan ko na, basta minekos ko lang. Pure feeds sa hapon, feeds sa umaga, breeder mix, and then sa gitna meron akong pinapakain sa kanila na basta-basta lang mga dre. So basta binigay ko na lang sa kanila yon, yung mix na yon or yung pagkain na yon. Pero walang schedule mga dre. Hindi ko sila binibigyan ng schedule. Basta pag naisip ko lang na ilagay doon sa kanilang kulungan or sa kanilang patukaan, kinakain naman nila. Pero walang specific na oras yun. Unlike sa breeder mix, umaga talaga yon, 7 to 9. Sa hapon naman, GMP3 at saka yung meron akong hinalo dun May disadvantage mga dre. May disadvantage ang pagiging malaman ng isang kalapate mga dre. At nasaksihan ko rin yun ng sarili kong mata. So natuwa rin ako nung isang beses, susubukan ko ng supplements yung si Cream O, nasalat ko na ang laman niya. Ang laki. Ang laki niya, tas malaman. Tapos yun nga, after nung subukan ko siya ng supplements, binitawan ko na, pinakawalan ko. And then may napansin ako bilang isang mataba or malaman na kalapate, may napansin ako sa kanya, mga dre. So ito, papakita ko sa inyo yung footage nung naging behavior ng kalapate after niyan tumaba or nagkalaman, mga dre. Yun guys, napansin nyo ba? Napansin nyo ba yung naging behavior ng kalapati ko na nanaba or nagkalaman? So yun, bumigat siya at tamad na siya lumipad mga dre. At hindi naman natin masasabi na kulang sa siya enerhiya kasi nga napapakain natin siya ng breeder mix and then napapakain natin siya ng GMP tsaka ng Integra. So may nutrisyon yung kalapate. And at the same time, meron akong binibigay na pagkain dun sa kalapate
sa gitna ng breeder mix sa umaga at hapon GMP3. So, etong pagkain na binibigay ko sa kanila, mga dre, mayaman din sa calories, fats, at carbohydrates, mga dre. Pero yun nga, dahil bumigat sila, yun yung naging epekto. Tamad na sila lumipad. So, kung hindi mo sila pipilitin na lumipad, hindi talaga sila lilipad. Pero, nakaronda-ronda din naman. Pero, ang tagal bago matrigger nung kalapate sa pagronda or sa paglipad. Or kung hindi mo siya itotos, hindi talaga siya lilipad. Pero, yun nga yung bottom line ng kwento na to. So, kung gusto mong mapataba yung kalapate, so ito yung nakikita kong paraan or ito yung nakikita kong purpose kung bakit mo siya kailangan patabain. So number 1, patatabain mo lang ang isang kalapate kapag i-breeder mo siya. Gagawin mo siyang breeder. So sabihin na natin palaman. Yan, papalamanin mo yung kalapate. Huwag nataba kasi hindi naman natin makikita yun. Hindi naman na malalaman mo lang na mataba or masebo yung kalapate kapag nakatayin So sabihin na lang natin na malaman. So kung gusto mo magkalaman yung kalapati mo, make sure na gagamitin mo siya sa breeding purposes. Ayan. So pangalawa is, kung gusto mong patabain yung kalapati mo, gusto mo ba siyang ibenta? Ayan. So kasi kapag ibebenta mo yung kalapati mo, gagawin mo siyang for sale, syempre sisipatin siya ng bumibili. So kapag nasipat siya ng bumibili na malaman yung kalapati, so maganda siyang ibenta, mga dre. Pero kung hindi mo naman siya ibebenta at hindi mo naman siya gagawing breeder, wag mo na lang siyang patabain, mga dre. Wag mo na lang sundan yung ikikwento ko kung paano ko siya napataba. Paano ko napataba yung mga kalapate, mga dre. So kasi, kapag gusto mong lumakas rumonda yung kalapate mo, dapat magaang siya, yung katawan niya athletic. Hindi siya yung obese or hindi siya yung full of muscle, mga dre. Kasi, kumbaga sa tao, merong tayong tinatawag na bulky talaga, like yung mga bodybuilder, pero hindi sila pang takbuhan talaga. Hindi sila pang takbuhan, hindi sila pang marathon, hindi sila pang sprint. Kasi nga, yung muscle nila is nagagamit sa ibang larangan or sa ibang aspeto. Pero, kung gusto mo naman ng mga pang mabilisan, mga tagalan, pang endurance, yung mga athletic body na parang parang mga Usain Bolt, ganyan. So hindi sobrang laki, hindi rin sobrang payat, pero sakto lang athletic, kumbaga medium built, mga dre. At yun din, same goes sa mga sobrang mamuscle, meron naman tinatawag na obese or sobrang taba. Yun talaga, wala talagang bitaw yun, mga dre, mataba lang siya. Masarap lang siyang hawakan, masarap siyang pisil-pisilin. So, yun lang yung purpose niya, mga dre. Nung matataba, masarap hawakan, nakakatuwa. Maganda siyang ibenta kasi nga, pwede mong gawing pamake yun na ang stigma kasi, mga dre, kapag malaman, mataba, healthy. Pero yun yung misconception. Kahit sa larangan kahit sa tao or sa aso, sa hayop, sa ibon, ang misconception nila is pag malaman is malusog. Pero sa mga kalapate, kapag mataba or malaman, pang breeder yan o kaya naman pang for sale kasi nga magandang pameke yun or nakakainganyo bilhin yung isang kalapating mataba or malaman. Pero kung pagdating sa liparan, hindi siya ganun hindi siya ganun maaasahan yung muscle or yung laman or yung taba. So, hindi siya ganun maaasahan. So, yun. So, ano ba yung pinakain ko dun sa mga kalapati ko na tumaba? So, kwento ko lang. Nung last week kasi may nagbigay sa amin ng tinapay. 2 balot na tinapay na yun daw yung ginagamit sa burger ng Jollibee, mga dre. At dahil 2 lang kami dito sa bahay, hindi namin naubos. At malapit ng medyo tumitigas na yung tinapay, baka masira lang siya. So, ang ginawa ko, kada tanghali or pag naisipan ko, siguro mga around 10 a.m. hanggang alas 3, o basta maisipan ko lang, walang specific na schedule, pinupunit-punit ko yung tinapay tapos nilalagay ko sa patukaan nila. Tapos, sila naman kinakain ng mga kalapate.
Tapos yun, napapansin kong kinakain nila, so inuulit-ulit ko sa araw-araw. Ayun, hanggang sa naubos yung tinapay. Tapos, lumipas naman yung araw, yung kapatid ko na nagtatrabaho sa catering, nag-uwi ng maraming kanin. Dahil nga sa catering siya nagtatrabaho, pagkain yun. So, kaysa masira yung mga sumobrang kanin doon sa handaan, inuwi niya. Tapos, nung hindi pa rin namin maubos, actually sa kabilang bahay yun eh. Nung hindi nila maubos, dinala nila sa amin. So, dahil di nga rin namin maubos, galing yung catering, may mga times na binibigay-bigay ko sa kanila. Pero pinapakain ko pa rin sila ng breeder mix sa umaga at saka feeds sa hapon. So, yun. Binibigyan ko sila ng kanin sa gitna ng umaga at hapon. So yun, kinakain din naman nila. Gustong-gusto pa nila mga dre, yung kanin. Tapos yun doon ko na napansin. Doon ko na napansin na nagkakalaman sila, kumakapal yung laman nila. And yun nga, bumigat sila at hindi na sila ganun kasipag lumipad. At yun, sa lahat ng mga nagtatanong kung paano magpataba ng kalapate, siguro may iba pang paraan, pero sa akin kasi, sa karanasan ko, yun yung nangyari. Na pinakain ko sila ng tinapay at pinakain ko sila ng kanin, pero yung schedule ko ng pagpapakain sa kanila ng breeder mix sa umaga at feed sa hapon, hindi ko tinatanggal. So, yun, na-overfeed sila ng pagkain na alam naman natin kahit sa tao, kapag nasobrahan ka sa calories at carbohydrates, talagang magkakalaman ka. Tapos hindi ko pa sila masyadong pinapakawalan kasi nga medyo masungit yung panahon, hindi ganun kaganda yung panahon. Hindi naman malakas yung ulan pero maambon-ambon, so ayoko magpakawala. At ayun nga. Ganun din sa tao, mga dre, kapag nasobrahan ka sa calories and carbohydrates tapos wala masyadong physical activity, mananaba ka talaga. At kung ganun yung gawin mo sa kalapati mo, mananaba din yan. So, yun lang yung kwento tungkol sa kung paano tumaba yung mga kalapati ko. At sana, kung gusto nyo subukan yun, yung pagpapataba sa kalapati, make sure na sila ay gagamitin yung pang-breeder or kaya naman pang-benta, mga dre, pang-buy and sell ng kalapati. So, yun lang. Maraming salamat at happy breeding, happy keeping, happy flying, mga dre.